Ako'y isang OFW sa bansang Qatar, 11 years na dito, walay utang, wala di bahay, pero may pinapaaral na kolehiyo. Ganito yung mga nangyayari dito sa akin sa araw-araw. Ito yung araw na nagbabantay ako ng rabbit. Ito yung dagdag trabaho ng mga alagain ko. Ito yung mga inaalagaan ko dito, bukod sa bata, bukod sa pagluluto, may dinadagdag pang mga alagain. Yan yung rabbit ka, alaga ng mga inaalagaan naming mga bata, nagdadala ng mga hayop sa bahay. Buti kung may space, wala namang space. Iba pa naman yung amoy ng nito, rabbit, parang pusa din, ang baho ng ihi. Buti lang ang kinakain ay yung mga vegetable, kaya hindi naman siya nakakadiring hang linisin, pero yung amoy niya ang panghi. Ganito yun, pinapakain ko siya samantalang nandito kami sa bahay ng lola, nagbabakasyon. Kasi yung amo namin nagpunta ng Dubai, nagbabakasyon din sila. Kami din dito sa bahay ng lola, hinahatid sa akong araw, 4 na araw kami dito. Dito sa lola may mga space na may mga grass pa. Yun, pinababayaan ko sila para kumakain naman at ma-refresh naman yung buhay nila. Parang buhay din ng tao, charot. Ma-refresh yung buhay kasi laging nakakulong. Pinapakain ko sila ng fresh na grass. Tuwang-tuwa sila, talon ng talon. Ganito dito pag may mga alaga. Ang mga bata dito kailangan mo ring alagahan, kay nako magagalit pati yung amo pag hindi inalagaan. Sa umpisa lang naman yan mag-aalaga kanyan, pero pag tumatagal na nagsasawa rin sila. Pinababayaan ko lang yan sila dyan para naman ma-refresh yung nila, buhay nila sa kulungan. Maging malaya man lang, parang tao din sila pag kinukulong. May mga din sila, na-stress din sila. Maya yan yung mga bata na yan, hahawakan at lalaruin na nila yan. Kaya pakakainin ko muna, kasi pag hindi ko sila pinapakain, mamamayat sila. Sa sobrang kulit ng mga bata, aalagaan to nila, mamaya ipaglalaruan kung ano-anong mga ginagawa ganyan dito, para silang na sa mga hayop. May mga bata din dito nagkaka-allergy sa mga balahibo, kaya minsan ayaw din ng ibang mga tao dito na mga lokal na mag-alaga ng mga hayop. Pag wala pa namang space, buti dito sa lula may mga space. May space pa silang konti na may naglalagay sila ng parang karabaw grass. Ayan, nare-refresh yung buhay ng mga alaga ko. Talon sila ng talon. Tuwang-tuwa baga naman, para din silang tao natutuwa. Ikaw baga naman nakakulong dyan, tapos mamaya hahawakan ka na ng mga alaga, ng mga batang makulit dito. Diyos ko, hindi na sila, parang stress sila sa kakahawak ng mga bata. Ayan, tuwang-tuwa sila dyan, takbo na takbo. Ang tulis pa naman ng mga niyan, mga daliri. Yung kuko, Diyos ko po. Pag iyan nakakalamot ka, aray, ang sakit. Sobrang talas, matalas pa sa pusa, kasing talas din ng pusa ang mga kuko niyan. Ang ganda nga nilang tingnan, talon nila ng talon. Parang sabi na, ay salamat, stress free kami ngayon. Mamaya ibabalik na naman to sa kulungan. Dito sobrang lamig dyan, grabe dito ang temperatura din sa Qatar, malamig, kaya sinisipon yung mga alaga namin alaga naming rabbit, sinisipon sila kasi sa sobrang lamig. Nilalagay ko lang kasi yan sa labas, kasi pag sa loob mapanghi kasi yung ihi nila. Talon sila ng talon, na out of camera na sila. Magaganda din yung mag-alaga ng hayop. Ako, paborito ko talaga mga hayop alagaan, kaso minsan dito kasi mahirap mag-alaga ng mga ganitong hayop. Buti ngayon mag-alaga kasi taglamig, pero pag tag-init problema, mamamatay sila. Ewan ko dito kasi may mga farm din dito ng mga hayop. Parang nilalagyan ata nila ng aircon kasi libre nga dito sa kuryente, kaya okay lang mag-alaga ng ganyan sa mga farm kasi libre ng kuryente dito sa gobyerno. Hindi naman siya pwedeng ilagay kasi sa loob. Minsan nilalagay ko sa CR yan, doon sa baba namin pag tag-init. Ang problema niyan pag tag-init, dati kasi may alaga din kaming rabbit, nilalagay ko sa sa loob. Ayaw ng amo ng babae, maarte. Ngayon, iwan ko lang ngayon. Yung inalagaan ko dati na ganyang rabbit din, malaki sila, matagal ng buhay nila dito, mga 1 taon ata.
Kaso nung nagka-COVID, wala na, namatay din sila kasi nagka-COVID din ako, namatay din. Kung saan wala nang mag-alaga, walang magpapakain. O ngayon, ayan na naman ako, balik na naman ako sa pag-alaga. Dagdag trabaho bang ganito? Buti na lang may grass dito malaya sila. Ito dagdag trabaho din. Pakakainin mo, lilinisan mo yung kulungan nila. Ganyan din sila, tuwang-tuwa. Para din tayo, parang tao din, malaya sila. Yun, sobrang lamig ngayon dito tinitaste ko lang yung lamig, hindi pa ako naka-jacket. Pati yung mga alaga, ewan ko, survivor ata yung mga alagang yan, hindi din sila nilalamig. Yan, tuwang-tuwa din ako habang nagbabantay dyan kasi talon sila ng talon. Nakakatuwa silang tignan, parang nawawala yung mga mga problema mo sa buhay. Ganyan yung space dito sa Lulaw. Malalawak din yung dito, yung may parang Carabao grass. Talon sila ng talon, ako sunod ng sunod. Ang ganda, natutuwa nga ako dyan mag-alaga diba ang saya-saya nila kumakain ng mga Carabao grass. Ayan, dalawa yan. Pero pag malaki na yan nandyan, hirap habulin yan. Buti ma-baby pa yan kasi, kaya hindi siya mahirap habulin. Ang niyan, ang bilis niyan magtakbo. Sobrang bilis niyan tumatakbo. Kaso pag tumatakbo sila yan, agad ko rin silang makuha kasi baby pa nga sila, hindi sila makakatakbo ng matagal. Diba ang paghawak niyan, hawakan mo sa paa kasi nangangalamot din sila. Sobrang lamig dyan, nilalamig nga ako dyan sa pagbabantay ng mga yan. Mga 1 oras din yan inaano ko sa baba sa labas, pinapabayaan haba pang wala pang mga bata, nagsisipasukan pa kasi pagdating nun galing sa school paglalaruan na nila yan. Pati ako nagbabantay, tuwa din dyan sa mga alaga ko masarap din magbantay ang mga hayop tuwa sila, talon sila ng talon diba? Ganyan lang sila, talon sila ng talon diba? 1, 2, 3, smile. Nakakatuwa din silang alagaan. Kung wala yung mga hayop, walang wifi dito, Diyos ko, boring na boring ang buhay dito pag OFW kasi trabaho ka lang ng trabaho, diba? Galing yung tingnan nakalapit sila sa camera, bilis din silang makuha kasi hindi sila nakakatakbo ng matagal.